Alam mo ba kung ano ang pakiramdam? Na tinatawag ang pangalan mo sa dilim. Gamit ang boses ng taong mahal mo. Pero alam mong hindi na siya tao. Sa baryong ito, ang bawang ay hindi lang panlasa. Ito ang tanging bagay na pumipigil. Sa mga matang nagmamasid mula sa bubong sa gabi. Dalawang magkapatid lang ang lakas loob na lumaban. Ngunit isang gabi, may dumikit sa balat ng isa sa kanila. At mula noon, hindi na siya hinahabol ng aswang. Siya na ang hinahanap. At ang pinakamasama, ang nilalang na gustong kumuha sa kanya, ay may mukha ng sarili niyang ina. Kung akala mo takot na ang ibig sabihin ng aswang, hintayin mong marinig kung paano nagsisimula ang gutom nila. Sa pinakadulong gilid ng bayan ng San Jeronimo, may isang baryo na bihirang puntahan ng tagalabas. Baryo Mapanglaw ang tawag doon. Makitid ang daan. Maputik kapag umuulan. Maalikabok kapag tag-init. At sa bawat hapon, kapag pumapaitim na ang langit, tila may humihigop sa liwanag ng buong paligid. Ang mga puno ng santol at balete, nakahilera sa magkabilang tabi ng kalsada, na para bang mga bantay na hindi natutulog. Sa baryong iyon nakatira ang magkapatid na sina Isko at Nena. Si Isko ang kuya. 19 na taong gulang. Matipuno. Tahimik. At sanay magbuhat ng sako ng bawang na tila magaan lang na bayong. Si Nena naman. 16. Maputi ang kutis. Malaki ang mga mata. At laging tila may gustong sabihin. Ngunit pinipili na lang lunukin ang kaba sa lalamunan. Tuwing umaga, sumasakay sila sa lumang kariton na hila ng kalabaw. Dala ang mga talitaling bawang. Puti, makinis, at may amoy na matapang sa ilong. Iyon ang hanap buhay nila. Naglalako ng bawang sa palengke. Nag-ikot sa mga kubo. Kumakatok sa mga pinto. Sumisigaw sa mga looban. Bawang. Bawang kayo riyan. Bagong ani. Murang-mura. Ngunit sa baryo Mapanglaw, iba ang silbi ng bawang. Hindi lang ito sangkap sa adobo. Hindi lang ito pampalasa sa sinigang. Hindi lang ito gamot sa lagnat at ubo. Doon, ang bawang ay panangga. Panangga sa masamang mata. Panangga sa usog. Panangga sa nilalang na ayaw banggitin ng mga matanda kapag dapit hapon na. Mula pa pagkabata, naririnig na ni Isko at Nena ang mga bulong. Huwag kayong umuwi ng gabi. Huwag kayong tatambay sa may sapa paglagpas ng 5:00. Huwag kayong sasagot kapag may tumawag sa pangalan nyo mula sa likod. At huwag na huwag kayong magpapasok ng taong walang anino. Noong una, akala nila, mga panakot lang iyon. Mga salitang gamit ng matatanda para mapanatili ang katahimikan ng mga bata. Ngunit nang mamatay ang kanilang ama, nagsimulang maging totoo ang bawat babala. Natagpuan ang ama nila sa paanan ng burol. Walang sugat. Walang hiwa. Walang dugo sa paligid. Ngunit maputlang-maputla ang balat. Namimilog ang mga mata. At nakanganga na para bang may nakita siyang bagay na hindi na kinaya ng isip niya. Ang sabi ng albularyo. Binawian daw ito ng hininga sa matinding takot. Ang sabi ng kapitan. Atake sa puso lang iyon. Ang sabi ng mga bulong sa baryo. Sinilip daw siya ng tunay na may-ari ng gubat. Mula noon, mas naging maigting ang bilin ng kanilang ina. Magdala kayo palagi ng bawang. Magsabit kayo sa leg. Maglagay kayo sa bulsa. At bago matulog, magtabi kayo ng 3 butil sa ilalim ng unan. Ginawa nila yon. Hindi dahil naniniwala sila ng lubos, kundi dahil may mga gabi na may naamoy silang bulok na laman sa likod ng bahay. Kahit walang patay na hayop, may mga gabi na may naririnig silang pagkiskis ng kuko sa bubong. Mahaba. Dahan-dahan.
Parang may sumusukat sa kapal ng yero. At may mga umaga na may bakas ng putik sa pader. Matataas. Mas mataas kaysa abot ng tao. Isang Lunes ng Agosto. Dumating ang araw na hindi na mayaalis sa alaala ni Nena. Kahit ipikit pa niya ang mga mata habang buhay. Maaga silang umalis noon. Makulimlim ang umaga. Mababa ang ulap. At ang hangin ay malamig kahit tag-ulan pa lamang noon. May basang damo sa gilid ng daan. May amoy ng lupa na kababaliktad lang. At sa pagitan ng mga puno, may manipis na hamog na tila usok mula sa bibig ng kung sino mang nakatago sa gubat. Tahimik si Isko habang nagmamaneho ng kariton. Tahimik din si Nena. Naroon lang ang lagitik ng kahoy. Kalansing ng bote ng sukli. At ang matalim na amoy ng bawang na pumapasok sa ilong. Kumakapit sa dila. At bumabalot sa lalamunan. Habang bumabagtas sila sa daan papuntang sentro ng baryo. Napansin ni Nena na ilan lang ang taong nasa labas. Walang mga batang naglalaro sa alikabok. Walang mga babaeng nagbabanlaw sa poso. Walang matatandang umiinom ng kape sa bangkito. Parang naghigpit ang baryo sa paghinga nito. Kuya, mahina niyang tawag. Yeah. Bakit parang walang tao? Hindi agad sumagot si Isko. Tumingin muna ito sa kaliwa. Pagkatapos sa kanan. Pagkatapos ay marahang hinila ang tali ng kalabaw. Bilis lang tayo ngayon, sabi niya. Bakit? Basta. Narinig ni Nena ang salitang iyon. Ngunit mas narinig niya ang hindi sinabi ng kuya niya. Ang basta na may bigat. Ang basta na may itinatago. Ang basta na parang pinto na biglang isinara sa mukha ng usisa. Pagsapit nila sa unang hanay ng mga bahay. Nagsimula silang magbenta. Bawang kayo riyan. Lumalabas ang ilang tao. Ngunit kakaiba ang mga mukha. Maputla. Pagod. Parang kulang sa tulog. At lahat sila, habang bumibili, ay palihim na lumilingon sa likuran nila. Isang matandang babae ang bumili ng 3 tali. Dagdagan mo, sabi nito kay Isko. 5 na. 5 po. Isabit ko sa lahat ng bintana. May handaan po ba? Tanong ni Nena. Napalunok ang matanda. Ang mga mata nito ay lumipat sa kalsada. Pagkatapos ay bumalik kay Nena. May dumarating kasi, sagot nito. Ano po? Hindi sumagot ang matanda. Iniabot lang ang bayad. At nang hawakan ni Nena ang palad nito. Napasinghap siya. Malamig. Hindi iyong lamig ng kamay na galing sa paghuhugas. Hindi iyong lamig ng taong basa sa ulan. Kundi lamig na parang matagal nang nakababad sa batya ng yelo. Bumitaw si Nena. Bahagyang nanginig ang daliri niya. Umiti ang matanda. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa mga mata. Umuwi kayo bago lumubog ang araw. Pagkasabi noon, bumalik ito sa bahay. At mabilis na isinara ang pinto. Sunod-sunod ang bumili. Mas marami kaysa dati. May kumuha ng 10 tali. May kumuha ng 1 buong bayong. May humingi pa ng durog na balat ng bawang para ihalo raw sa asin at ikalat sa bakuran. Nagtaka si Nena. Kung karaniwang araw iyon, 2 o 3 tali lang ang benta sa bawat bahay. Pero mayong umaga, tila takot maubusan ang mga tao. Pagsapit ng tanghali, halos kalahati na agad ang paninda nila. Kuya, sabi ni Nena habang nakaupo sila sa lilim ng puno ng duhat. Ano ba ang meron? Nagpunas si Isko ng pawis sa noo. Tinanggal niya ang sombrero. At saglit na sumulyap sa lumang simbahan sa itaas ng burol. Sarado ang simbahan. Kahit araw ng Lunes. Karaniwang bukas ang maliit nitong pinto para sa mga nagsisindi ng kandila. Ngunit ngayon, nakapinid iyon. May pisi ng bawang na nakasabit sa hawakan ng pintuan.
Narinig ko sa palengke kahapon, sabi ni Isko sa wakas. May nawawala raw. Sino? 2 buntis. Nanlamig ang batok ni Nena. Baka umalis lang. Pareho. Huwag mo naman akong takutin. Totoo ang sabi nila. Sa gawing ilog huling nakita. Napasapo si Nena sa dibdib niya. Biglang umasim ang laway sa bibig niya. Narinig na niya ang kwentong iyon noon. Ang mga aswang daw. Mas gusto ang sanggol sa sinapupunan. Mas gusto ang may buhay na hindi pa naipapanganak. Mas gusto ang laman na hindi pa nakakakita ng araw. Ikinuwento iyon ng kanilang lola habang nagbabalat ng gabi. Na para bang simpleng chismis lang. Ngunit ang tinig ng lola noon. Mahina. Nanginginig. At sa bawat salitang iaswang ni. Parang may dumaraang malamig na hininga sa bintana. Bakit tayo lumabas pa? Tanong ni Nena. Kailangan natin kumita. Pwede naman bukas. Walang bigas sa bahay. Tumahimik siya. Tama ang kuya niya. May mga takot na pwedeng isantabi pansamantala. Kapag mas malakas ang gutom. Nagpatuloy sila. Mas malayo na ang inikot nila. Papunta sa pinakahuling purok. Malapit sa sapa. Malapit sa kakahuyan. Malapit sa lugar na iniiwasan ng mga bata tuwing takip silim. Habang palapit sila roon, nag-iba ang tunog ng paligid. Mas kaunti ang huni ng ibon. Mas madalas ang lagaslas ng dahon kahit hindi malakas ang hangin. At may amoy na hindi maipaliwanag si Nena. Hindi iyon amoy putik. Hindi amoy patay na daga. Hindi amoy imburnal. Parang pinaghalong basang lupa. Lumang dugo. At karne na ilang araw nang nakabilad sa ilalim ng araw. Pagkatapos ay muling nabasa ng ulan. Napahawak siya sa ilong. Naamoy mo? Sagot ni Isko. Ano yon? Minsan galing sa katayan ang simoy. Subalit alam nilang pareho. Walang katayan sa bahaging iyon ng baryo. Sa ikatlong bahay sa dulo. May isang babaeng nakatayo sa tapat ng bakod. Matangkad siya. Nakasuot ng itim na saya. Mahaba ang buhok na basa na tila kagagaling lang sa ilog. Hindi siya gumagalaw. Tinitingnan lang sila. Bawang po, tawag ni Nena. Hindi agad sumagot ang babae. Tiningnan muna nito ang kariton. Pagkatapos ang bayong. Pagkatapos si Isko. At pinakahuli si Nena. Nang tumama ang tingin nito sa kanya. Parang may manipis na tinik na umusad mula batok pababa sa gulugod niya. Magkano ang isang tali? Tanong ng babae. Paos ang boses. Parang kinayod sa batong magaspang. 3 po sa isang tali. 5 po kung 2. Lumapit ito sa bakod. Naamoy ni Nena ang isang mabahong singaw mula sa katawan nito. Matamis na panis. Malagkit sa ilong. Nakakaduwal. Nag-abot si Isko ng 2 tali. Ngunit hindi agad inabot ng babae ang bawang. Sa halip, itinaas nito ang mukha. At dahan-dahang suminghot sa hangin. Parang aso. Parang may hinahanap. Parang inaamoy sila. Napaatras si Nena. Napansin iyon ng babae. Ngumiti ito. Masyadong malapad ang ngiti. Masyadong maputi ang mga ngipin. Masyadong matalim ang 2 pangil sa gilid. Magkapatid kayo? Tanong nito. Opo, sagot ni Isko. Kayong 2 lang. Opo. Nasaan ang nanay niyo? Naramdaman ni Nena ang biglang higpit ng hangin sa paligid. Bago pa makasagot si Isko. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Isang matandang lalaki ang sumulpot. Bitbit ang isang kahoy na krus at isang bungkos ng tuyong bawang. Layas, sigaw nito. Napalingon ang babae. Sa isang kisap mata. Nagbago ang mukha nito. Hindi agad halata sa una. Kaunting kibot lang sa pisngi. Kaunting pag-igting sa panga.
Pagkatapos, unti-unting humaba ang nguso nito. Umumbok ang mga ugat sa leg. At ang mga mata ay naging mapula. Hindi tulad ng pulang dala ng puyat, kundi pulang parang sariwang hiwa sa daliri. Napatili si Nena. Hinila siya ni Isko palayo sa bakod. Kuya! Takbo! Ngunit bago pa sila makalayo, nawala ang babae sa kinatatayuan nito. Parang natunaw. Parang hinigop ng hangin. Naiwan lang ang umaalingasaw na amoy. At ang bakod na bahagyang umuuga. Nakita ninyo, hingal na tanong ng matanda. Opo, sabi ni Nena. Na halos hindi na lumabas ang boses. Pinapasok sila ng matanda sa bakuran. Isinara ang tarangkahan. At saka nagpahid ng asin sa itaas ng kahoy na poste. Huwag kayong dadaan sa likod ng mga bahay, sabi niya. May umiikot simula pa kagabi. Ano po yon? Hindi sumagot ang matanda agad. Nakatitig lang ito sa kakahuyan. Pagkatapos ay tumingin kay Nena. May naamoy ba kayo na bulok? Opo. May narinig ba kayong tila ibon pero hindi ibon? Napaisip si Nena. Sa madaling araw nga. Bago sila umalis, may narinig siyang mahinang tunog mula sa bubungan. Parang tikling. Parang malaking paniki. Ngunit may himig na halos tao. Opo, sagot niya. Lumunok ang matanda. Nakahanap na yon ng matutuluyan. Nagyelo ang sikmura ni Nena. Paano ninyo alam, tanong ni Isko. Dahil kapag nagugutom na yan, gumagapang palapit sa mga bahay. Kapag may napili na yan, iiwanan kayo ng amoy. Ikot-ikot. Sisinghot. Hihintay na magdilim. Bakit po kami? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, tiningnan nito ang bayong ng bawang. Pagkatapos ay bahagyang tumango. Baka natunugan ang dinadalan nyo. Hindi gusto ng mga iyon ang amoy niyan. Kung ayaw nila ng bawang, bakit tayo nilapitan? Tanong ni Nena. Dahil gutom ang mas matapang sa inis. Muling sumilip ang matanda sa siwang ng bakod. Pagkatapos ay marahas na isinara ang kahoy na bintana ng kubo. Mabilis kayong umuwi. Huwag na kayong tumuloy sa sapa. At kapag may tumawag sa inyo mamaya, kahit boses pa ng kakilala ninyo, huwag kayong lilingon. Nagpasalamat sila. At agad umalis. Habang papalayo, ramdam na ramdam ni Nena ang pintig ng puso niya sa tenga. Mabilis. Madiin. Parang may kumakatok mula sa loob ng katawan niya. Hindi na sila nagsalita ng ilang minuto. Ang kalabaw lamang ang tila walang pakialam. Patuloy sa paglalakad. Humahakbang sa putik. Umaalog ang sungay. At minsan-minsan ay sumusundot ng damo sa gilid. Ngunit si Nena, hindi na makaupo ng maayos. Lagi siyang lumilingon sa likod. Tuwing may dahong gagalaw, napapahigpit ang kapit niya sa gilid ng kariton. Tuwing may uwak na lilipad, napapaangat ang balikat niya. Hanggang sa narinig niya yon. Mahina muna. Parang mahabang sipol mula sa malayo. Pagkatapos ay naging parang kaluskos ng damit sa damo. Pagkatapos ay malinaw na boses. Nena. Napatigil ang paghinga niya. Boses iyon ng kanilang ina. Siguradong sigurado siya. Parehong himig. Parehong lambing. Parehong lambot. Nena. Mas malapit na. Napatingin siya sa likod. Ngunit mabilis siyang siniko ni Isko. Huwag. Si inay iyon. Hindi. Kuya. Sinabi ko huwag. Nangingilid ang luha sa mata ni Nena. Naroon ang tukso. Ang lakas ng tawag. Ang likas na ugali ng anak na laging lilingon sa boses ng ina. Ngunit may mali. May mali sa pagitan ng unang pantig at huli. May sobrang haba sa pagbigkas. May basag sa ilalim ng lambing.
Parang may isa pang boses na nakadikit sa likod nito. Nena. Mas malapit. Halos nasa tabi ng kariton. Naamoy niya muli ang nabubulok na tamis. Mas matapang. Mas makapal. Parang isinawsaw sa ilong niya ang basang tela na galing sa bangkay. Napapikit siya. Hinawakan niya ang tali ng bawang na nakasabit sa leg. Madiin. Hanggang maramdaman niya ang gaspang ng tuyo nitong balat sa palad. May dumaan na malamig na hangin sa kanan nila. At kasabay noon, may narinig siyang mahinang hagikik. Hindi tao. Hindi rin ibon. Mas manipis. Mas madulas. Parang tinig na sumisingit sa biyak ng kahoy. Biglang umugong ang kalabaw. Humampas ang buntot nito sa tagiliran. At halos magwala sa paghakbang. Kuya, pabulong na sabi ni Nena. Nandito na ba? Huwag kang gagalaw. Nadama niya ang pagbagal ng kariton. Pagbagal ng gulong. Pagbigat ng hangin. Parang may sumakay sa likod nila. Walang tunog ng paa. Walang langit-ngit ng tabla. Ngunit naroon ang biglang bigat sa kahoy. Dahan-dahang umingit ang kariton. Naroon na yon. Nasa likod lang niya. Ramdam niya. Ramdam ng balat sa batok. Ramdam ng buhok sa batok na unti-unting tumitindig. Ramdam ng gulugod na tila pinapahiran ng malamig at basang daliri. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumalon. Gusto niyang takpan ang tenga. Ngunit hindi siya makagalaw. Sa dulo ng paningin niya, may nakita siyang anino sa kahoy ng kariton. Hindi iyon anino ng tao. Masyadong mahaba ang leg. Masyadong baluktot ang likod. At may umuugong na tila dila. Mahaba. Manipis. At dahan-dahang sumusubok lumapit sa batok niya. Sa isang iglap, sinunggaban ni Isko ang isang buong tali ng bawang. At ibinato sa likod. Umalingaw ang isang matinis na sigaw. Sumabog ang hangin. Umariba ang kalabaw. Halos tumilapon si Nena sa upuan. Napalingon siya sa kabila ng utos. At nakita niya yon. Nakasubsob sa likod ng kariton ang isang nilalang na kulay abuhin ang balat. Halos hubad. Mahahaba ang mga braso. Mapapayat ngunit tila bakal ang tigas. Baliktad ang pagkakabaluktot ng tuhod. At ang mukha. Ang mukha ay kalahating babae. Kalahating hayop. May buhok na nakadikit sa mukhang mamasa-masa. May matang sobrang laki. Walang puti. Puro maitim na nagliliwanag sa gitna. At mula sa bibig nito, nakalawit ang dila. Mahaba. Makintab. At matulis ang dulo. Na umaalon na parang uod na bagong hango sa lupa. Nakabaon sa pisngi nito ang ilang butil ng bawang. Umuusok ang balat na nadikitan. Sumigaw si Nena. Tumalon ang nilalang pababa ng kariton. Gumulong sa putik. Pagkatapos ay tumindig ng paika-ika. Ngunit hindi iyon tumigil. Sa halip, gumapang iyon sa apat na paa. Mabilis. Napakabilis. Kasunod ang kariton. Kuya! Abot mo ang itak. Nanginginig ang kamay ni Nena habang kinapa niya ang tagong itak sa ilalim ng sako. Nakuha niya. Iniabot kay Isko. Hindi tumingin ang kuya niya. Inabot lang iyon nang hindi inaalis ang tingin sa daan. May tulay na kawayan sa unahan. Makipot. Madulas. At sa ibaba nito, mabilis ang agos ng sapa dahil sa 2 gabing ulan. Kapag sinabi kong Yuko. Yuko ka, utos ni Isko. Bakit? Basta. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na yon saradong pinto. Iyon ay kamay na humihila sa kanya palayo sa bangin. Palapit sila sa tulay nang biglang mawala sa likod nila ang tunog ng paggapang. Lumakas ang hampas ng hangin sa kaliwa. Napatingin si Nena. Sa ibabaw ng pilapil.
Sa pagitan ng talahib, nakikita niya ang isang abuhing anino na kasabay nila sa takbo. Pabundol-bundol. Patalon-talon. Minsan ay nawawala. Minsan ay biglang sumusulpot na mas malapit. At sa bawat paglitaw nito, mas kita niya ang mukha. Hindi iyon simpleng halimaw. May bakas iyon ng tao. May pamilyar sa kurba ng pisngi. May pamilyar sa noo. May pamilyar sa ngiti. At nang dumaan sila sa ilalim ng isang sinag ng araw na sumingit sa ulap, nakita niya ng malinaw. Ang mukha nito, hawig ng babae sa bakod. Ngunit habang tumatakbo iyon, tila natutunaw ang balat sa gilid ng bibig. At sa ilalim, lumalabas ang mas tunay na anyo. Parang may suot lang itong mukha ng tao. Parang maskarang basa at madulas na anumang oras ay pwedeng mahulog. Nandyan sa tabi, sabi ni Nena. Alam ko. Nakatingin sa atin. Alam ko. Kuya. Yuko. Hindi siya nagtanong. Agad siyang yumuko. Kasabay noon, may malakas na lagutok sa ibabaw ng kariton. May bagay na bumagsak mula sa itaas. Mabigat. Mainit ang amoy. Mabaho. Narinig niya ang pagkalmot sa tabla. Narinig niya ang pagnitngit ng mga ngipin. Narinig niya ang paos na paghinga. Malapit. Napakalapit. Na para bang nasa mismong tenga niya. Sinaksak ni Isko paitaas ang itak. Tumalsik ang mainit na likido sa braso ni Nena. Napasinghap siya. Malapot. Mainit-init pa. At may amoy na bakal at pagkapanis. May sumigaw muli. Mas malapit. Mas marahas. Nang iangat niya ang tingin, nakita niyang nakasampa ang nilalang sa ibabaw ng kariton. Nakadapa. Nakabuka ang bibig. At nanginginig ang dila sa galit. Nakabaon sa balikat nito ang itak. Subalit hindi iyon bumabagsak. Sa halip, unti-unti nitong hinugot ang talim mula sa sarili nitong laman. Na para bang simpleng tinik lang iyon. Tumulo ang maitim na dugo sa kahoy. At kung saan ito pumatak, tila umuusok ang tabla. Hindi na napigilan ni Nena ang panginginig. Ang ilong niya ay puno ng amoy. Bawang. Dugo. Putik. At bulok na karne. Ang dila niya. May lasang tansong galing sa takot. Ang mga kamay niya. Namamanhid. Ang tenga niya. Puno ng dagundong ng sariling pulso. At sa gitna ng lahat, nakikita niyang dahan-dahang ibinababa ng nilalang ang mukha nito palapit sa kanya. May laway itong makapal. Malapot. Humahaba sa bawat galaw ng bibig. Mabango, sabi nito. Boses ng babae sa bakod. Ngunit may kasabay na lagitik sa ilalim. Parang may isa pang bibig sa loob ng lalamunan nito. Mabango ang dugo mo. Napaurong si Nena hanggang sumandal sa sako ng bawang. Sa likod niya, may isa pang bayong. Puno. Siksik. Sa harap niya, ang nilalang. At sa unahan, ang makitid na tulay na kawayan. Kuya, bulong niya. Hindi sumagot si Isko. Mula sa mukha nito, kitang-kita niya ang pasya. Hinataw nito ang tali ng kalabaw. Umarangkada sila sa tulay. Nayanig ang buong kariton. Umaalog ang mga kawayan sa ilalim. Nagsisiliparan ang patak ng putik mula sa bulong. Nawalan ng balanse ang nilalang. Bahagyang dumulas. Ngunit mabilis itong kumapit sa gilid. Biglang sumigaw si Isko. Ngayon, hindi alam ni Nena kung ano ang dapat gawin. Ngunit nakita niya ang tingin ng kuya niya sa bayong ng bawang. Agad niya itong hinablot. Mabigat. Ngunit dahil sa takot, parang nagkaroon siya ng lakas na hindi niya kilala sa sarili. Ibinuhos niya ang buong laman ng bayong sa ibabaw ng nilalang.
Daan-daang butil ng bawang ang bumagsak sa ulo, sa mukha, sa dibdib, at sa nakabukas nitong bibig. Ang sumunod na sigaw, parang pumutok sa loob ng bungo ni Nena. Matalim, mapunit, puno ng put. Namilipit ang nilalang. Kinamot ang mukha. Napigtas ang mga piraso ng balat nito. At sa ilalim noon, lumitaw ang tunay na anyo. Mas maputla. Mas butot balat. Mas kahawig ng bangkay na muling pinatayo. Nahulog ito sa gilid ng kariton. Dumapo sa kawayan ng tulay. At sa isang maling kapit, dumulas pababa sa rumaragasang sapa. Saglit lang iyong nakita ni Nena. Isang abuhing katawan. Dalawang matang nagliliyab sa puot. Isang bibig na nakabukas ng napakalaki. Halos umabot sa tenga. Pagkatapos ay nilamon na ito ng mabagsik na tubig. Hindi sila huminto. Tinawid nila ang tulay. Dumaan sa putikan. Lumiko sa daan paakyat sa sentro ng baryo. At doon lamang humina ang takbo ng kalabaw. Nang halos mabali na ang hininga nito. Nanginginig ang buong katawan ni Nena. May dugo sa braso niya. May putik sa buhok. At ang mga daliri niya. Mahigpit pa ring nakakapit sa bakanting bayong ng bawang na parabang iyon lang ang natitirang totoong bagay sa mundo. Huminto sila sa tapat ng bahay ng kapitan. Sumigaw si Isko ng tulong. Isa-isang lumabas ang mga tao. May dalang rosaryo. May dalang asin. May dalang itak. At halos lahat. May nakasabit na bawang salig. Nang makita ang itsura nilang magkapatid, nagkatinginan ang mga tao. Walang nagsabing guni-guni lamang iyon. Walang tumawa. Walang nagtanong kung sigurado ba sila. Dahil marahil sa amoy na dala nila. Amoy ng bagay na hindi dapat nakakalapit sa tao. Ngunit nakalapit. Isinakay si Nena sa bangko sa ilalim ng punong mangga. May isang matandang babae na nagpahid ng langis sa sentido niya. May lalaking nagwisik ng asin sa gulong ng kariton. At si Isko. Pinagkaguluhan ng mga tanong. Saan nakita? Anong anyo? Ilang sugat? Paano bumagsak? Saang bahagi ng sapa nahulog? Habang sumasagot ang kuya niya, nakatingin lang si Nena sa likod ng mga tao. Sa dulo ng kalsada. Sa lilim ng puno ng balete. May nakatayong babae. Itim ang saya. Mahaba ang buhok. At tila basa pa rin. Ang babae sa bakod. Nakatayo lang. Hindi gumagalaw. Hindi lumalapit. Nakatitig lang sa kanya. Dahan-dahang itinaas nito ang isang kamay. Sa pagitan ng hintuturo at hinlalaki. May hawak itong bagay na pamilyar. Isang piraso ng tela. Tela mula sa manggas ni Nena. Na marahil ay napunit ng tumalsik ang mainit na dugo sa braso niya sa ibabaw ng tulay. Ngumiti ang babae. At sa pagkakataong iyon, nakita ni Nena ang dila nitong sumilip mula sa bibig. Mahaba. Maitim. At dahan-dahang dumaan sa tela. Na parabang tinitikman ang natuyong bahid doon. Biglang bumigat ang dibdib ni Nena. Gusto niyang sumigaw. Ituro ang babae. Babalaan ang lahat. Ngunit nang kumurap siya, wala na ito. Tanging puno ng balete na lang ang naroon. Tahimik. Maitim. At ang mga ugat nito, tila mga daliring nakakabaon sa lupa. Inom, sabi ng matandang babae habang inaabot ang baso. Tinanggap iyon ni Nena. Ngunit hindi siya uminom agad. Sa tubig. Nakita niya ang sariling mukha. Namumutla. Nangangatal ang labi. At sa ilalim ng kanang mata niya, may manipis na guhit na pula. Parang gasgas. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Mahapdi. Hindi iyon naroon kanina.
Paano ako nagkaganito? Tanong niya. Lumapit si Isko. Tiningnan ang gasgas. At biglang kumunot ang noo nito. Kanina sa kariton wala yan. Tumindi ang sikdo ng puso ni Nena. May naalala siya. Noong yumuko siya sa utos ng kuya niya. Bago tumilapon ang mainit na dugo. May naramdaman siyang magaan na haplos sa ilalim ng mata. Akala niya noon. Hibla lang ng buhok. Ngayon. Nagsisimula iyong mamula. At sa pinakagitna ng guhit. May isang patak ng maitim na likido. Na tila lumalabas mula sa balat niya mismo. Napahawak ang matandang babae sa balikat niya. Anak, sabi nito. Tingnan mo ako. Tumingin si Nena. Hinawakan ka ba? Hindi siya agad nakasagot. Dahil sa isip niya. Bumabalik ang eksena sa kariton. Ang nakabukang bibig. Ang malamig na hininga. Ang dila. Ang dila na halos dumampi sa batok niya. Ang dila na baka. Dumaan din sa pisngi niya. Opo, pabulong niyang sabi. Natahimik ang mga tao sa paligid. Parang biglang nabawasan ang ingay ng baryo. Parang umatras ang hangin. Parang tumigil ang mga manok sa kakahukay. Dalhin siya sa simbahan, sabi ng matandang babae. Sarado ang simbahan, sagot ng isa. Buksan ninyo. Wala ang pari. Buksan ninyo. Nagkatinginan ang mga lalaki. Pagkatapos ay tumakbo ang dalawa paakyat sa burol. Nilingon ni Nena ang kuya niya. Sa unang pagkakataon mula pagkabata. Nakita niya ang takot sa mukha ni Isko nang walang pagtatago. Buong buo. Hubad. At nanginginig. Ano ang mangyayari? Tanong ni Nena. Hindi sumagot ang kuya niya. At iyon ang pinakamasamang sagot na natanggap niya sa buong buhay niya. Dinala siya sa simbahan pagkalipas ng ilang minuto. Mababa ang kisam. Amoy kandila. Amoy lumang kahoy. Amoy alikabok na nabasa ng panahon. Sa harap ng altar. Pinaupo siya. May mga bawang na isinabit sa magkabilang pinto. May asin na ikinalat sa sahig. At may mga nakaluhod sa likuran. Nagdarasal ng pabulong. Na para bang may natutulog na halimaw sa silong ng simbahan at ayaw nilang magising iyon. Pinunasan ng banal na tubig ang mukha ni Nena. Sa unang dampi. Napangiwi siya. Mahapdi. Sa ikalawang dampi. Mas lalo. Sa ikatlong dampi. Napasigaw siya. Masakit, iyak niya. Masakit. Tiningnan ng matandang babae ang gasgas. Mas lumawak na yon. Hindi na manipis na guhit. Kundi tila ugat na nangingitim. Na kumakalat mula ilalim ng mata pababa sa pisngi. Ano yan? Nanginginig na tanong ni Isko. Bakas. Bakas ng ano? Bakas ng laway. Parang umikot ang sikmura ni Nena. Nadama niyang gusto niyang magsuka. Ngunit wala namang lumabas. Tanging mapait na tubig sa lalamunan. At panginginig na hindi mapigil sa mga tuhod. Kapag dinilaan ka ng aswang, mahinang sabi ng matanda, minamarkahan ka. Para saan? Hindi muling sumagot ang matanda agad. Sa halip, lumapit ito kay Nena. At dahan-dahang tinaas ang baba niya. Para balikan. Napapikit si Nena. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang hapdi sa pisngi. O ang malamig na katiyakang hindi pa tapos ang nakita nila sa tulay. Sa labas ng simbahan. Unti-unting dumilim ang langit kahit hapon pa lamang. May mga ibong biglang nagliparan mula sa puno ng akasya. May mga aso na nagsimulang umungol. At sa malayo. Mula sa direksyon ng sapa. May umalingaw na isang mahabang. Matinis. At naggangalit na sigaw. Na tila hindi lamang galit. Kundi pangakong babalik itong may kasama na. At nang sandaling iyon. Ang lahat ng kandila sa loob ng simbahan.
ay sabay-sabay na nanginig. Na para bang may huminga sa kanilang lahat mula sa dilim ng bukas na pinto sa likuran ni Nena. At sa makintab na sahig sa paanan niya. May tumulong isang patak ng maitim na tubig mula sa kisam. 1, 2, 3. Pagtingala niya. Wala namang butas sa bubong. Ngunit sa pinakagitna ng madilim na kahoy sa itaas. May 2 matang mapula na dahan-dahang namulat habang ang amoy ng bulok na laman ay muling bumalot sa buong simbahan, at ang boses ng babaeng nakita niya sa bakod ay bumulong mula sa taas sa sobrang lapit na tila nasa loob na mismo ng kanyang ulo. Akin na siya. Napatili si Nena. Hindi iyon ordinaryong sigaw. Hindi iyon simpleng gulat. Sigaw iyon ang taong naramdaman na ang malamig na kamay ng kamatayan ay dumampi na sa batok. Lahat ng nasa loob ng simbahan ay napatingala. Si Isko ang unang kumilos. Sinunggaban niya ang isang mahabang patpat na pangsindi ng kandila. Inundayan niya ang kisam. Tumama iyon sa kahoy. Umalingaw ang dagok. Bumagsak ang alikabok. Ngunit hindi nawala ang 2 matang mapula. Sa halip, mas luminaw pa ang mga iyon sa dilim. May sumunod pang 2 mata. Pagkatapos ay 2 ulit. Pagkatapos ay 1 pa. Parang may mga mukhang nakadikit sa kisam. Mga mukhang dati ay natutulog lang sa kahoy. Ngunit ngayon ay isa-isang nagigising. Naramdaman ni Nena ang paglamig ng mga daliri niya. Namamanhid ang dulo. Parang hindi na bahagi ng katawan niya. Isara ang pinto, sigaw ng matandang babae. Nagunahan ang 2 lalaki sa pagtakbo. Hinila nila ang magkabilang pinto ng simbahan. Umingit ang bisagra. Kumalabog ang kahoy sa pagsara. Ngunit kahit nakapinid na ang pinto, hindi humupa ang amoy. Mas lumapot pa. Pumait ang hangin. Pumasok sa ilong. Dumikit sa dila. Bumara sa lalamunan. Parang humihinga si Nena ng usok mula sa sinunog na laman. Mula sa itaas. May narinig na silang paggapang. Dahan-dahan. May tiyempo. Parang mga palad na may mahahabang kuko na sinusukat ang kisami. Ay-erdu. 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 Napayakap si Nena sa sarili niya. Nadama niya ang matinding pintig sa ilalim ng balat sa pisngi. Ang bakas ng laway. Tila buhay. Humihilab. Humahatak. Humihinga. Kuya, bulong niya. Lumapit agad si Isko. Lumuhod sa harap niya. Hinawakan ang magkabilang balikat niya. Huwag kang titingala. Marami sila. Huwag kang titingala. Kuya, ang sakit. Manalig ka. Gusto niyang tumawa sa takot. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang sabihin na mahirap manalig kapag ang dilim ay may mga matang nakatingin sa kisam ng bahay ng Diyos. Ngunit hindi niya nasabi. Dahil sa sandaling iyon, may tumalsik na maitim na likido mula sa itaas. At bumagsak sa tabi mismo ng paa niya. Plak! Napaatras ang matandang babae. Napatili ang isang bata sa likod. Tiningnan ni Nena ang likidong iyon. Hindi yon tubig. Hindi rin dugo. Mas malapot. Mas maitim. At sa gitna nito, may maliliit na piraso ng tila himaymay ng laman. Pagkatapos, kumilos ang patak. Nanginig ito. Umalsa. At dahan-dahang humaba na tila may bagay na sumusubok humugis mula sa loob. Huwag ninyong hahayaang tumama sa balat, sigaw ng matanda. Mabilis na kumilos ang mga tao. Nagwisik sila ng asin sa paligid ng maitim na patak. Sa unang saboy, umagos ang manipis na usok mula rito. Sa ikalawa, bigla itong kumislot. At naglabas ng mahinang tili na halos kapareho ng tawa ng sanggol. Sa ikatlo, tumigas ito. At naging parang piraso ng sunog na dagta. Napalunok si Nena.
May naramdaman siyang kumalam na kakaiba sa loob ng tiyan. Hindi gutom. Hindi hilo. Parang may malamig na hangin na umikot mula pusod paakyat sa dibdib. At sa pinakailalim noon, may mahinang bulong. Bumukas ka. Napahawak siya sa tiyan niya. Napakunot ang noo. Hindi niya alam kung guni-guni iyon o epekto ng takot. Ngunit malinaw ang pagkakarinig niya. Bumukas ka. Tingnan niyo ang mukha niya, sabi ng isang lalaki. Napatingin si Isko kay Nena. At bahagyang napatras. Hindi niya iyon gustong makita. Hindi niya iyon gustong maunawaan. Ngunit nakita niya pa rin sa mga mata ng kuya niya na may pagbabago na namang naganap sa pisngi niya. Salamin, sabi ng matanda. May nag-abot ng maliit na bitak-bitak na salamin mula sa aparador sa sakristya. Iniabot iyon kay Isko. At si Isko naman, parang nagdalawang isip bago ipinakita kay Nena. Kuya. Hindi siya sumagot. Kuya, ipakita mo. Dahan-dahan niya iyong inangat sa harap ng mukha ng kapatid. Nanigas si Nena. Mula sa ilalim ng kanang mata niya. Ang maitim na guhit ay hindi na iisang linya lang. Nahati na ito sa tatlo. Parang may itim na ugat ng halaman na kumakalat sa balat. At sa gitna ng bawat guhit, may mahinang pagpitlad. Parang may maliliit na bagay na gumagapang sa ilalim ng balat niya. Binitiwan niya ang salamin. Bumagsak iyon sa sahig at nabasag. Hindi pwede ito. Ang boses ay mula sa pintuan ng sakristya. Lumingon ang lahat. Naroon ang matandang sakristan na si Mang Tibo. Payat. Kuba. Laging amoy kandila at lumang tela. Ngunit sa sandaling iyon, iba ang tindig niya. May hawak siyang lumang aklat na kulay kayumanggi. Makapal. May sintas na balat. At may nakaipit na tuyong dahon sa pagitan ng mga pahina. Hindi pwede ang dasal lang, sabi niya. Namarkahan na ang bata. Anong gagawin? Tanong ni Isko. Naglakad si Mang Tibo papunta sa altar. Inilapag ang aklat. Binuksan ang sintas. Humalimuyak ang amoy ng amag at lumang papel. May paraan. Sabihin mo. May paraan. Pero delikado. Sabihin mo. Kapag dinilaan ka ng aswang, iniiwan nito ang bakas para masundan ka niya. Para kahit saan ka magtago. Maaamoy ka niya. Makikita ka niya sa dilim. Maririnig niya ang tibok ng dugo mo. Napatingin si Nena sa saradong pinto. Parang sa kabilang panig noon. May mga taingang nakadikit sa kahoy. Paano mawawala? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Mang Tibo. Inabot muna niya ang pahina sa gitna ng aklat. Nakatitik doon ang mga sulat kamay na kupas na. May mga marka ng kandilang tumulo. May mga pahinang parang minsan nang nabasa ng ulan. Hindi mawawala sa paghugas. Hindi mawawala sa langis. Hindi mawawala sa asin lang. Kailangang patayin ang pagmamay-ari ng amoy. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Isko. Ibinaba ni Mang Tibo ang tingin sa aklat. Ang markang iyan ay parang tali. Isang dulo ay nasa mukha niya. Ang kabila ay nasa laway ng nilalang. Kapag hindi naputol, babalikan siya. Hindi lang isang gabi. Hindi lang isang buwan. Hanggang sa makuha siya. Paano puputulin? Hanapin ang pinanggalingan. Ang aswang. Hindi lang ang aswang. Natahimik ang simbahan. Sa itaas. Nariyan pa rin ang mahinang paggapang. Paikot-ikot. Naghihintay. Parang alam nilang pinag-uusapan sila. May pugad yan, sabi ni Mang Tibo. May pinamumugaran. Doon nang gagaling ang tunay na amoy. Doon lumalakas ang marka. Doon pwedeng putulin. Nasaan? Sa burol ng lumang kamalig. Nagkatinginan ang mga tao. May mga napaatras.
May mga nag-antanda. Kahit si Isko. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha. Alam ni Nena ang lugar na yon. Ang lumang kamalig ay nasa likod ng kakahuyan sa hilagang bahagi ng baryo. Matagal nang hindi ginagamit. Nasunog raw ang kalahati nito noong panahon pa ng lolo nila. At mula noon, walang gustong magtayo muli roon. May mga nagsasabing may umiiyak sa ilalim ng lupa kapag tag-ulan. May mga nagsasabing may apoy na umiilaw sa bintana kahit walang tao. May mga nagsasabing ang mga halamang tumutubo roon ay laging maputla. Kahit laging nadidiligan ng ulan. Hindi pwede, sabi ng isang lalaki. Pagdilim na. Kapag sumapit ang hating gabi, tugon ni Mang Tibo, mas kakapal ang marka sa mukha ng bata. At kapag tuluyan iyang pumasok sa dugo niya, magbabago ang amoy niya. Ano ang ibig sabihin ng magbabago? Pabulong na tanong ni Nena. Tumingin sa kanya si Mang Tibo. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang awa sa mukha nito. Maaaring sa halip na habulin ka nila, gugustuhin ka nilang maging kagaya nila. Napahigpit ang kapit ni Nena sa laylayan ng saya niya. Parang biglang lumayo ang mga tao sa paligid. Parang nasa ilalim siya ng tubig. Parang ang bawat tunog ay dumaraan muna sa makapal na putik bago makarating sa tenga niya. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang makain. O ang mabuhay bilang isang bagay na kakain sa iba. Ako ang sasama, sabi ni Isko. Ako rin, sabi ng isang binatang si Poldo. Nakilala sa baryo bilang matapang sa sabong at inuman. Ngunit sa sandaling iyon, kahit siya ay maputla. 3 lang dapat, sabi ni Mang Tibo. Maraming tao ang maingay. Madaling maamoy. Tayo na lang, sabi ni Isko. Ako. Ikaw. At si Nena. Huwag, sabat ng matandang babae. Ang bata ay kailangang maiwan dito. Kapag iniwan niyo siya rito, sabi ni Mang Tibo, dito sila dudumugin. Ang markang dala niya ang hahanapin nila. At kapag hindi niyo napatay ang pinanggagalingan bago maghating gabi, walang pintuang kahoy ang makapipigil. Muling kumalabog ang kisam. May kumalmot. Mas malakas. Crack. May tumuklap na piraso ng lumang tabla. Bumagsak sa altar. At sa siwang na nabuo, sumilip ang isang maitim na dulo. Dila. Mahaba. Mamasa-masa. Paikot-ikot. Tila nakangapa ng hangin. Nagtilian ang mga tao. Mabilis itong umatras pabalik sa itaas. Wala na tayong oras, sabi ni Mang Tibo. Mabilis ang sumunod na mga sandali. Nagbalot ng asin si Isko sa isang lumang panyo. Nagsabit siya ng 4 na tali ng bawang sa balikat. Kumuha siya ng 2 itak. Ang isa ay inabot kay Poldo. Ang isa ay itinago sa baywang. Binigyan naman si Nena ng isang maliit na supot ng kulay abong pulbos. Ano ito? Tanong niya. Pinulbos na buto ng santol at abo ng lumang palaspas, sagot ni Mang Tibo. Kapag nakita mo ang tunay na anyo, isaboy mo sa mata. Paano ko malalaman ang tunay na anyo? Kapag bigla kang nakaramdam na gusto mo siyang sundan. Gusto mo siyang lapitan. Gusto mo siyang paniwalaan. Iyon ang peking anyo. Huwag kang palilinlang. Napalunok siya. Ibig sabihin, may mga pagkakataong maaaring hindi niya makilala ang aswang kahit kaharap na niya. Binigyan din siya ng isang maliit na krus na kahoy. Luma na yon. Gasgas ang mga gilid. At may tuyong bahid ng tila lumang dugo sa likod. Kanino ito? Tanong niya. Sa ate ko, sabi ni Mang Tibo. Noong dalaga pa siya. Nasaan na po siya? Hindi sumagot si Mang Tibo. Hindi na rin nagtanong si Nena. Dahil alam na niya ang anyo ng sagot sa mukha ng matanda. Umalis silang 3 sa simbahan bago tuluyang sumapit ang gabi. Paglabas pa lang nila, sumalubong na agad ang kakaibang katahimikan ng baryo. Sarado na ang lahat ng bintana.
Nakakandado ang mga pinto. May mga sinag ng ilaw mula sa singit ng dingding. Ngunit walang naglalakas loob lumabas. Sa bawat bahay, may nakasabit na bawang. May ilan ding may mga krus na nilagyan ng langis. Ang kalsada, na kanina lang ay puno ng mga tanong at yabag, ngayon ay halos kahawig ng daan sa sementeryo. Naroon ang mga bahay. Naroon ang mga punong niyog. Naroon ang mga alagang aso sa silong. Ngunit parang iniwan na ng hininga ng tao ang buong baryo. Naglakad sila ng mabilis. Si Mang Tibo ang nasa unahan. May hawak siyang gaserang tinakpan ng itim na tela upang hindi masyadong pansin ang ilaw. Si Isko ang nasa gitna. At si Nena sa likod. Na sa bawat hakbang ay pinipilit huwag lingunin ang mga aninong humahaba sa gilid ng kalsada. Pagdating nila sa daang paliko papunta sa kakahuyan, nahinto si Mang Tibo. Lumuhod siya sa lupa. Hinipo ang putik. Inamoy ang dulo ng daliri. Dumaan sila rito. Paano mo alam? Tanong ni Poldo. Walang alitap-tap. Napatingin si Nena sa paligid. Tama nga. Sa panahong iyon ng taon, karaniwan ng may mga alitap-tap sa damuhan pagdilim. Munting mga ilaw. Paikot-ikot. Parang mga bituing bumaba sa lupa. Ngunit dito, wala kahit isa. Patay ang damo. Tahimik ang kuliglig. At maging ang hangin. Tila umiiwas dumaan sa pagitan ng mga punong kahoy. Pumasok sila sa kakahuyan. Agad nag-iba ang amoy ng paligid. Nawala ang halimuyak ng mga bahay. Ng luto. Ng usok. Ng tao. Napalitan iyon ng mabigat na amoy ng lumot. Basang dahon. At nakatagong bagay na matagal nang naagnas sa lilim. Madulas ang lupa. Maraming ugat na nakausli. May mga sangang mabababa na sumasabit sa buhok at damit. Sa bawat dampi ng dahon sa balat ni Nena, napapakapit siya sa supot ng pulbos. May ilang sandali na akala niya may kung anong humihipo sa batok niya. Subalit kapag lilingon siya, dahong basa lang ang nakikita niya. Naroon ang tunog ng kanilang paghinga. Naroon ang kaluskos ng paa sa lupa. Naroon ang mahinang alon ng gasera. At sa pagitan ng mga yon, may isa pang tunog. Hindi pantay. Hindi regular. Ngunit paulit-ulit. Tipak. 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 Parang may tumutulong makapal na likido sa dahon mula sa itaas. Tumigil kayo, bulong ni Mang Tibo. Huminto silang tatlo. Lahat ay nakinig. Naroon pa rin ang tunog. Ngayon, mas malinaw. Tipak. 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 Sa kaliwa. Sa bandang taas. Mabagal na itinaas ni Nena ang tingin. Una, mga dahon lang ang nakita niya. Mga sanga. Mga bitak ng kalangitan na unti-unting nilulo ng dapit gabi. Pagkatapos, may naaninag siyang nakasabit sa isang mataas na sanga. Akala niya noong una, malaking bayawak. Dahil sa haba ng katawan. Sa pagkakadikit sa puno. Sa halos hindi paggalaw. Ngunit nang gumalaw ang ulo nito, nakita niya ang mahabang buhok na nakabitin. At nang tumapat ang liwanag ng gasera sa mukha, nakita niya ang isang babaeng nakadapa sa sanga. Nakabaliktad ang katawan. Ang mga braso at binti ay nakakapit na parang gagamba. At ang bibig, nakabuka sa sobrang lawak. Habang may tumutulong dugo mula sa baba nito pababa sa mga dahon. Hindi siya nakasigaw agad. Naunahan siya ng babaeng nilalang. Bumagsak ito mula sa sanga. Diretso sa kanilang harap. Basag ang bagsak sa putik. Nagtilamsikan ang basa at dahon. Pagkatayo nito, nakita nila na may hawak pala itong kalahating katawan ng manok na bagong punit. Wala nang mga pakpak. Wala nang ulo.
Ang loob ay nakalaylay pa sa kamay nito. Umatras, sigaw ni Isko. Humakbang pabalik si Nena. Ngunit dumulas ang paa niya sa ugat. Napasubsob siya sa tuhod. Pumailan lang ang sakit. Samantalang sa harap nila. Ngumiti ang nilalang. Hindi iyon ang babae sa bakod. Hindi rin ang nasa kariton. Iba ito. Mas bata ang anyo ng mukha. May kulot na buhok. At may bahid pa ng ganda. Ngunit ang ngiti. Hiwa ng kabaliwan. At ang mga ngipin. Tila mga tinapyas na buto. Akin ang may marka, sabi nito. Boses dalawa. Isa manipis. Isa malalim. Akin ang may marka, ulit nito. Habang tinitigan si Nena na parabang natatanaw ang balat sa ilalim ng damit niya. Inundayan ito ni Poldo ng itak. Mabilis. Buong lakas. Ngunit sa isang kisap mata. Wala na ang nilalang sa harap nila. Nasa likod na ni Poldo. Narinig ni Nena ang punit na tunog bago pa niya naunawaan ang nangyari. Rio. Tumingin siya. At nakita niyang ang likod ng kamiseta ni Poldo ay nabiyak. Kasama ang balat. Kasama ang laman. Sumigaw si Poldo. Nakaluhod. Umaagos ang dugo sa likod. Muling sumunggab ang nilalang. Ngunit this time, nakaharang si Isko. Ibinangga niya ang bungkos ng bawang sa mukha nito. Umingit ang nilalang. Napaatras. Napakapit sa sariling mata. Pulbos, sigaw ni Mang Tibo. Nanginginig man. Nakuha ni Nena ang supot. Ibinuka. At buong lakas na isinaboy sa mukha ng nilalang. Tinamaan ito sa mata. Sa ilong. Sa bibig. Nagwala ito. Napapihit ang lig. Nagsisipa sa putik. At sa unang pagkakataon, nawala ang anyong halos tao. Ang balat nito ay tila hinubaran mula sa loob. Unti-unting lumiit ang ilong. Humaba ang panga. Lumubog ang mga mata. At ang balat sa pisngi. Dumulas pababa na parang basang tela. Sa ilalim noon, ibang mukha ang lumitaw. Kalbo. Abuhin. May maliliit na butas sa pisngi na tila hasang. At ang mga ngipin ay nakahanay hanggang dulo ng panga. Na para bang walang espasyong hindi kayang mangagat. Umalinggaw ang sigaw nito sa buong kakahuyan. Nagsiliparan ang mga ibong nakatago. Yumanig ang mga dahon. At mula sa malayo, may mga sumagot na sigaw. Isa. Dalawa. Tatlo. Marami. Nagyelo si Nena. Hindi isa ang nasa gubat. Marami sila. Bilis, sabi ni Mang Tibo. Iwanan na yan. Huwag si Poldo, sagot ni Isko. Tinulungan niya ang binata na makatayo. Mahinang nakangatob si Poldo. Basa na ng dugo ang likod ng damit. At ang mukha. Nawalan ng kulay. Kayang maglakad, tanong ni Isko. Tumango si Poldo. Kahit alam ng lahat na kalahati ng lakas nito ay naiwan sa putik. Muling naglakad ang apat. Ngayon, mas mabilis. Mas magulo ang paghinga. Mas mabigat ang bawat tunog. At sa likod nila. Sa itaas ng mga puno. Sa paligid ng dilim. May mga gumagalaw. Minsan isang anino lang na mabilis dumaraan sa pagitan ng mga sanga. Minsan peres ng mata na biglang lumilitaw at nawawala. Minsan ay mahinang tawa. Minsan ay amoy. Ang amoy na yon. Patay na tamis. Basang kahoy. At dugo. Sa bawat hakbang palalim ng gubat. Lumalala ang bakas sa mukha ni Nena. Ramdam niya ito. Parang may ugat na mainit sa ilalim ng balat. Minsan kumikirot. Minsan tila may kumakamot mula sa loob. At kung minsan, kapag napapadaan sila sa pagitan ng dalawang punong baluktot,
Nakakakita siya ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Aninong nakatayo sa dulo ng paningin. Isang bata na nakatalikod sa paanan ng pun. Isang matandang babae na nakaupo sa bato. Naghihimay ng kung ano sa kandungan. Ngunit kapag pipikit at muling didilat siya, wala nang naroon. Kuya, pabulong niyang sabi. Ano? May nakikita ako. Anong nakikita mo? Minsan may tao. Walang ibang tao rito. Alam ko. Hindi na nagsalita si Isko. Ngunit mas lumapit siya sa kapatid. Halos balikat sa balikat na sila habang naglalakad. Pagsapit nila sa mas mataas na bahagi ng burol, lumitaw ang lumang kamalig. Kahit sa dilim, halatang matagal na itong inabandona. Baluktot ang bubong. Kulang-kulang ang dingding. May mga bahaging inuubos na ng lumot at anay. Nakatayo ito sa gitna ng bakanteng lupa, na para bang isang sugatang hayop na hindi na tuluyang namatay. Sa paligid nito, walang tumutubong matataas na damo. Bilog ang lupang kalbo. Maputla. At tila laging basa. Sa likod ng kamalig, may lumang balon. Binalot ng baging. At sa bibig nito, may nakadapang kahoy na krus na matagal nang napigtal. Huminto sila sa gilid ng clearing. Tahimik. Hindi tulad ng katahimikan sa baryo. Ito ay mas masama. Walang kuliglig. Walang palaka. Walang hangin. At ang pinakakakaiba, walang aninong likha ang gasera ni Mang Tibo sa lupa ng bakanteng iyon. Napalunok si Nena. Mali iyon. Kahit gaano kaliit ang ilaw. Dapat may anino. Ngunit sa lupa sa harap nila, parang ayaw tumanggap ng dilim. Bakit walang anino? Tanong niya. Dahil may mas matandang anino na rito, sagot ni Mang Tibo. Hindi niya naintindihan. Ayaw na rin niyang unawain. Nasaan ang pugad? Tanong ni Isko. Ikinumpas ni Mang Tibo ang baba niya sa kamalig. Sa ilalim. May ilalim. May hukay sa gitna. Dati yung imbakan ng palay. Noong panahon ng hapon, ginamit yan sa ibang bagay. Ano? Tanong ni Poldo. Nahalatang nanghihina na. Sa dugo, mahina ngunit malinaw na sagot ni Mang Tibo. Nadama ni Nena na mas lalong lumamig ang gabi. Noon lamang niya napansin na mula sa bitak-bitak na tabla ng kamalig, may manipis na usok o hamog na lumalabas. Hindi iyon puti. Bahagyang kulay abo. At gumagalaw ito na tila humihinga ang mismong gusali. May maririnig kayo roon, sabi ni Mang Tibo. Mga boses. Mga pamilyar na tao. Mga pakiusap. Mga iyak. Kahit ano pa ang marinig ninyo. Huwag kayong sasagot. Huwag kayong lalapit ng hiwalay. At kapag nakita ninyo ang may-ari ng pugad, unang target ang dila. Bakit dila? Tanong ni Nena. Doon nagsisimula ang marka. Tinanguan niya yon. Kahit nanginginig na ang tiyan niya. Lumakad silang dahan-dahan papunta sa kamalig. Sa unang hakbang sa bakanteng lupa, naramdaman agad ni Nena ang pagbabago. Mas mainit ang hangin. Hindi init ng araw, kundi init ng katawan ng may lagnat. Mamasa-masa. Mabigat. Sa ikalawang hakbang, sumakit ang pisngi niya. Sa ikatlo, may narinig siyang mahinang bulong sa mismong tainga. Halika. Napahinto siya. Lumingon kay Isko. Wala naman itong inik. Anong narinig mo? Tanong ng kuya niya. Wala. Nagsinungaling siya. Hindi niya alam kung bakit. Marahil dahil natatakot siyang kapag binigkas niya ang bulong. Mas maging totoo ito. Paglapit nila sa pinto ng kamalig, nakita nila ang mga marka sa kahoy. Hindi simpleng gasgas. Hindi simpleng kalmot ng hayop. May mga bilog. May mga guhit na paikot.
May mga bakas ng kamay na maliliit. At may bahid ng maitim na kulay sa ilang bahagi na tila dugo na matagal nang natuyo. May nakasabit din sa pinto. 3 bunting gawa sa buhok. Mahahaba. Pinalipit. Tinalian sa dulo ng buto ng manok. Napatakip si Nena sa bibig. Itinaas ni Mang Tibo ang gasera. Bahagyang itinulak ang pinto. Uminit iyon. Mahaba. Masakit sa tenga. Sa pagbukas. Sumalubong agad ang amoy. Hindi na ito simpleng bulok. Ito na ang ubod. Ang sentro. Ang pinagmulan. Amoy na parang pinagsama ang lahat ng naagnas sa mundo. At ikinulong sa isang silid sa loob ng ilang taon. Napaduwal si Poldo. Napaupo sa gilid ng pinto. Isinuka ang laman ng tiyan niya sa lupa. Si Nena. Napahawak sa bibig at ilong. Ngunit wala ring silbi. Pumapasok ang amoy sa mata. Sa tainga niya. Sa balat mismo. Sa loob. Halos walang gamit. Wasak na sako. Lumang tiklis. Sirang araro. Mga piraso ng kahoy. Sa gitna ng sahig. May parisukat na takip na bakal. Kalawangin. May singsing sa gitna. At sa palibot nito, nakaguhit sa sahig ang paikot na mga marka. Parang may lagi itong umiikot sa palibot. At paulit-ulit na dumadampi ang mga kuko sa tabla. Diyan, sabi ni Mang Tibo. Lumapit si Isko. Hinawakan ang singsing sa bakal. Huminga ng malalim. Kapag binuksan natin ito, handa kayo. Tumango si Nena. Tumango rin si Mang Tibo. Si Poldo. Bagaman nanginginig, ay nagpumilit tumayo at pumwesto sa likod nila. Hinila ni Isko ang singsing. Sa una, ayaw kumilos ng takip. Parang nakadikit na sa kalawang at panahon. Muli niya itong hinila. Buong lakas. Biglang bumigay. Kumalabog ang bakal sa gilid. At mula sa ilalim, sumingaw ang mas mabahong hangin. Kasabay ng mahinang tunog. Hindi agad nila naunawaan. Dahil kahawig iyon ng iyak ng sanggol. Mahina. Paos. Paulit-ulit. Napatda si Nena. May tao ba sa ilalim? Tanong niya. Walang sumagot. Dahil lahat sila, sa gitna ng takot, ay alam na ang sagot. Inangat ni Mang Tibo ang gasera. At itinapat sa hukay. Makikitid na hagdang kahoy ang pababa. Madulas. Itim sa dumi. At sa kailaliman. May mahinang paggalaw ng mapula-pulang liwanag. Parang may nakasinding bagas sa ilalim ng lupa. Bababa tayo, sabi ni Mang Tibo. Nauna si Isko. Kasunod si Nena. Kasunod si Mang Tibo. Si Poldo ang huli. Nasa bawat hakbang ay naririnig ang pigil na ungol ng sakit mula sa sugat sa likod. Habang bumababa sila, mas lumalakas ang iyak. Ngayon, hindi na lamang isa. Marami. Sabay-sabay. Patong-patong. Minsan ay sanggol. Minsan ay parang pusa. Minsan ay parang babaeng hinihila ang hininga mula sa malalim na balon. Pagdating nila sa ilalim, namilog ang mga mata ni Nena. Maliit lang ang silid. Mababa ang kisam. Mabato ang dingding. At ang lupa. Itim at mamasa-masa. Sa bawat sulok, may nakasabit na mga bungkos ng tuyong halaman. Mga piraso ng tela. Mga buto. At maliliit na banga na may takip na pula. Sa gitna, may bilog na hukay na mababaw. Puno ng maitim na likido. At sa ibabaw nito, nakasabit mula sa kisam, ang isang kakaibang bagay. Una, akala ni Nena, malaking supot lang iyon. Ngunit nang lumapit ang liwanag,
Nakita niyang iyon ay pinagtagpi-tagping balat ng hayop. At marahil ng tao. At sa loob noon, may gumagalaw. Mabagal. Namimilipit. Parang may nabubuhay na kinukubli. Sa paanan ng hukay, may nakaupo. Nakatalikod. Mahaba ang buhok. Payat. Butot balat. May hawak itong mangkok. At tila dahan-dahang nagkakalkal sa maitim na hukay gamit ang mahabang daliri. Hindi ito gumalaw agad kahit narinig ang mga yabag nila. Lumayo kayo, sabi ni Mang Tibo. Ngunit hindi malakas. Parang humihiling sa sariling lakas ng loob. Dahan-dahang lumingon ang nakaupo. At tumigil ang mundo ni Nena. Dahil hindi siya estranghero. Hindi aswang na hindi kilala. Hindi babae sa bakod. Hindi nilalang sa gubat. Ang mukha ay sa kanya pamilyar. Lubos na pamilyar. Sobrang pamilyar. Mukha ng taong minsan nang kumandong sa kanya noong may lagnat siya. Mukha ng taong nagluluto ng lugaw tuwing tag-ulan. Mukha ng taong humahawi ng buhok niya noon bago matulog. Inay, pabulong niyang sabi. Naniga si Isko. Napaatras si Poldo. At si Mang Tibo. Napapikit na para bang matagal na niyang kinatatakutan ang eksaktong sandaling ito. Mukha iyon ng kanilang ina. Ngunit hindi ito buo. May kakaiba. May sira. May basag. Ang kaliwang bahagi ng mukha nito ay normal pa. Pagod. Payat. Malungkot. Ngunit ang kanang bahagi, tila inunti-unting hinubad ng apoy at gutom. Manipis ang balat. Kitang-kita ang linya ng buto. At ang mata sa bahaging iyon ay mas malaki, mas maitim, mas malalim kaysa dapat. Sa gilid ng bibig, may bakas ng maitim na laway. Nena, sabi nito. Boses ng kanilang ina. Malinaw. Mahina. Puno ng habag. Bumigay halos ang tuhod ni Nena. Gusto niyang tumakbo palapit. Yakapin ito. Umiyak sa kandungan nito. Itanong kung bakit ito naroon. Kung bakit ito nagtago. Kung bakit hindi ito nagsabi ng totoo. Ngunit kasabay ng tukso. Naalala niya ang bilin ni Mang Tibo. Kapag gusto mong sundan, gusto mong lapitan, gusto mong paniwalaan, iyon ang peking anyo. Subalit paano kung hindi iyon peke? Paano kung iyon nga ang totoo? Paano kung sa loob ng napakatagal na panahon, ang kanilang ina ay may lihim na itinago? Mga anak, sabi ng nilalang na may mukha ng kanilang ina. Buti dumating kayo. Umusad ito pa tayo. Mabagal. At doon nakita ni Nena ang mga kamay nito. Mahahaba ang mga daliri. Masyadong mahahaba. At ang mga kuko. Itim sa dulo. Ngunit ang pinakamasahol. Ang tiyan nito. Bahagyang nakaumbok. Na para bang may galaw sa loob. Lumayo ka sa amin, sigaw ni Isko. Ngunit basag ang boses. Naluha ang kalahating mukhang tao ng kanilang ina. Isko. Huwag mo akong tawagin yan. Anak. Tumigil ka. Nagutom lang ako. Ang mga salitang iyon ay mas matalim kaysa anumang kuko. Dahil hindi ito tunog ng halimaw. Tunog ito ng taong pagod. Tunog ito ng inang nanghihingi ng unawa. At doon nagsimulang maunawaan ni Nena kung gaano kalupit ang tunay na anyo ng kasamaan. Hindi laging pangil. Hindi laging matinis na sigaw. Minsan, pumapasok ito sa anyo ng pagmamahal. Mang Tibo, sabi ni Isko nang hindi inaalis ang tingin sa nilalang. Ano ito? Huminga ng mabigat ang matanda. Maraming taon na ang nakalipas. May babaeng kinagat ngunit hindi namatay. May babaeng piniling magtago sa halip na aminin. May babaeng nagtiis. At may babaeng natalo rin sa gutom.
Napatingin si Nena sa ina niya. Sa alaala niya. May mga gabing bigla itong nawawala. May mga gabing sinasabing manghihingi lang ng dahon sa kapitbahay. May mga umagang maputla ito at ayaw kumain. May mga araw na hindi nito matingnan ng diretsyo ang sinag ng araw. Mga bagay na dating maliit lang. Mga bagay na ngayon ay nagsasama-sama. At humuhubog ng katotohanang ayaw niyang hawakan. Hindi ko kayo ginalaw, sabi ng ina nila. Pinrotektahan ko kayo. Pinatay mo ang mga tao, sabi ni Nena. Ngunit mahina. Halos hindi siya makapaniwala na sa sarili niyang bibig iyon ng galing. Tumahimik ang nilalang. Pagkatapos, bahagyang ngumiti. Minsan kailangan. Nadurog ang isang bahagi ng puso ni Nena sa mismong sandaling iyon. Dahil sa likod ng mga salitang iyon, naroon ang pagtanggap. Ang pagyakap sa dilim. Ang tuluyang pagtalikod sa dating pagkatao. Bakit ako minarkahan? Tanong niya. Nagbago ang tingin ng ina niya. Mas tumalim. Mas uminit. Mas gutom. Hindi para kainin ka. Kundi para saan? Para hindi ka mawala sa akin. May gumalaw sa loob ng nakasabit na balat sa ibabaw ng hukay. Mas malakas ngayon. Parang may sumusubok kumawala. Napalingon si Nena roon. Ano yan? Biglang bumigat ang hangin. Nagkatinginan si Mang Tibo at Isko. Parehong alam nila na ayaw nilang marinig ang sagot. Ngunit sumagot pa rin ang nilalang. Pamilya. Kasabay noon. Pumutok ang isa sa mga tahi ng nakasabit na supot. May lumabas na kamay. Maliit. Maputla. Ngunit ang mga daliri. Mahahaba na agad. At may matitinik na kuko. Napaurong si Nena. Hindi niya napigilan ang panginginig ng tuhod. Hindi niya napigilan ang pag-alsa ng sikmura. May isa pang pumutok na tahi. May lumabas namang isang mata sa biyak. Bukas na agad. Maitim. Gutom. Hindi pa sila buo, sabi ng nilalang na dati nilang ina. Ngunit magiging burin. At kapag nagkataon, hindi na kayo mag-iisa sa mundo. Demonyo ka, sigaw ni Isko. Sa iglap. Suminghap ang hangin sa silid. Namatay halos ang liyab ng gasera. At ang mukha ng kanilang ina. Tuluyang nabiyak sa galit. Humaba ang bibig. Umigsi ang ilong. Nangitim ang mga ugat sa leeg. At mula sa bibig nito, lumabas ang mahabang dila. Makapal. Mamasa-masa. At may maliliit na tinik sa gilid. Masyado kitang pinabayaan, sabi nito kay Isko. Ngunit hindi na boses ng tao. Sumugod ito. Mabilis. Mas mabilis kaysa unang mga nilalang na nakita nila. Nagawang humarang ni Isko gamit ang itak. Ngunit nabalibag pa rin siya sa pader. Umalingaw ang ulo niya sa kahoy. Nalugmok siya sa isang tuhod. Pumailan lang ang tili ni Nena. Isinaboy ni Mang Tibo ang isang dakot ng asin sa nilalang. Tinamaan ito sa leeg at dibdib. Umusok. Umatras. Ngunit hindi sapat para pigilan. Humugot ito ng hangin. At ang dila. Umigkas diretsyo kay Nena. Naitaas niya ang maliit na krus sa huling sandali. Tumama ang dila sa kahoy. Umusok. Naghari ang amoy ng sinunog na karne. Ngunit ang puwersa ng paghampas. Nagpatalsik sa kanya paatras. Napaupo siya sa lupa. Nabitiwan ang supot ng pulbos. Sa tabi niya, nabasag ang isang maliit na banga. May gumulong na laman sa paanan niya. Maliit. Makulay abo. May nakapikit na mata. Akala niya noong una. Patatas lang na naagnas. Pagkatapos ay nakita niya ang maliliit na ngipin sa bibig. Napaatras siya nang nakasayad ang kamay sa lupa. Napahawak siya sa isa pang banga. Muntik ding mabasag. Sa paligid nila,
Maraming banga. At bigla niyang naunawaan. Ayaw na sana ng isip niyang buin ang larawan. Ngunit huli na. Naroon sa mga banga. Ang maliliit na pinagmumulan. Mga hindi pa buo. Mga hindi pa ipinapanganak ng tama. Mga bagay na ipinundar sa dilim at gutom. Muling sumugod ang ina nila kay Isko. Nagpalitan sila ng hampas. Itak laban sa kuko. Bawang laban sa pangil. Samantalang si Mang Tibo, nagmamadaling humugot ng kung anong benda at lubid mula sa bag niya. Nena, sigaw niya. Ang hukay. Ano ang hukay? Iyan ang bukal. Iyan ang pinanggagalingan ng amoy. Ihulog mo ang krus. Tiningnan niya ang maitim na hukay sa gitna. Umaalon ng bahagya ang likido, na para bang may humihina sa ilalim. Bakit? Kailangan may mabasag sa tali. Hindi niya naintindihan. Ngunit wala na ring panahon para umunawa. Muling umigkas ang dila ng ina niya. Tinamaan si Poldo sa braso. Napunit ang balat. Napahandusay siya sa lupa sa sobrang sigaw. Mabilis na gumapang si Nena patungo sa hukay. Hawak ang maliit na krus. Sa paglapit niya, mas lalong lumakas ang sakit sa pisngi niya. Parang may nag-aapoy na ugat sa mukha. Pagtingin niya sa maitim na likido, may nakita siyang mga refleksyon. Hindi refleksyon nilang apat, kundi mga mukha. Marami. Nakalubog. Pikit ang mata. Nakabukas ang bibig. Mabagal na lumulutang sa ilalim ng itim na latak. Napaatras sana siya. Ngunit mula sa likod, narinig niya ang sigaw ni Isko. Gawin mo. Ipinikit ni Nena ang mga mata. At inihulog ang krus sa hukay. Sa isang iglap, tila tumigil ang silid sa paghinga. Pagkatapos, sumabog ang maitim na likido paitaas. Tumama sa kisem. Sa dingding. Sa mukha nila. Kasabay noon, umalinggaw ang daan-daang boses. Babae. Bata. Matanda. Lalaki. Mga sigaw. Mga iyak. Mga pakiusap. At sa gitna ng mga yon, pinakamalakas ang sigaw ng nilalang na dati nilang ina. Hindi iyon sigaw ng galit lang. Sigaw iyon ng pagkakapunit. Sigaw ng bagay na matagal nang nakadikit. Na ngayon ay pilit hinihiwalay. Napahawak ito sa mukha. Namilipit. Nagsimulang magkibit ang balat sa buong katawan. Ngayon, sigaw ni Mang Tibo. Ang dila. Tumalon si Isko. Buong lakas niyang itinarak ang itak patawid sa bibig ng nilalang. Tumama. Narinig ni Nena ang tunog ng pagkapunit ng laman. Makapal. Bas. Mahirap kalimutan. Napaatras ang nilalang. Namimilipit. At ang mahabang dila nito, naputol sa kalahati at nalaglag sa lupa. Gumagalaw pa. Na parang buhay na ahas. Bago pa muling makabawi ang nilalang, sinunggaban ni Mang Tibo ang pulang sintas mula sa aklat na dala niya. Isinuksok niya iyon sa kamay ni Nena. Sa leg, sabi niya, ikaw ang minarkahan. Ikaw ang magtatali. Hindi siya huminga ng maayos. Hindi siya nag-isip ng buo. Gumalaw lang siya. Lumapit siya sa nilalang na nangingisay. Ikinot ang sinta sa leg nito. At sa sandaling dumampi ang sinta sa balat. Sumiklab ang manipis na apoy na kulay maputla. Napatingin sa kanya ang nilalang. At sa ilang saglit, bumalik ang mukhang ina niya. Luhaan. Pagod. Takot. Nena, bulong nito. Tulungan mo ako. Nanigas ang daliri ni Nena sa sintas. Hindi siya makagalaw. Ang mukha. Ang mata. Ang luhang iyon. Totoo ba? Peke ba? Alin ang natitira? Alin ang nanlilinlang?
Nena, ulit nito. Anak. Humina ang tuhod ni Nena. At sa isang kisap mata, naramdaman niya ang mainit na likido sa pisngi niya. Dugo. Hindi kanya. Mula sa likod. Dumaan ang katawan ni Poldo. Hinampas ng isang bagay na hindi niya nakita. Tumama sa dingding. Bumagsak. Mula sa butas sa kisam ng silid sa ilalim. Isa pang nilalang ang bumagsak. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Nakarating na sa pugad ang iba. Mga katawan sa apat na paa. Mga babae sa unang tingin. Ngunit sa ikalawa ay hindi na. Mahahaba ang dila. Payat ang tiyan. At lahat sila. Nakatitig kay Nena. Hindi siya target dahil gusto nila siyang patayin agad. Nakita niya sa titig. Gusto muna nila siyang kunin. Isko, sigaw ni Mang Tibo. Ngunit si Isko. Nakikipagbuno na sa ina nilang nilalang. Duguan ang kamay. Duguan ang dibdib. At sa bawat saglit. Parang lalo itong humihina. Muling nagsalita ang nasa harap ni Nena. Anak. Sa pagkakataong iyon. Naramdaman niyang may pumutok sa loob ng dibdib niya. Hindi galit lang. Hindi takot lang. Kundi ang sakit ng napakatagal na pag-ibig. Nabiglang na lamang may kasama palang bangkay sa loob. Hinigpitan niya ang sintas. Buong lakas. Wala ka na, umiiyak niyang sabi. Wala ka na. Nagbago ang mukha ng nilalang. Nawala ang anumang lambing. Nawala ang anumang pakiusap. Lumabas ang tunay na pagkamuhi. At sa mismong oras na yon, kumislap ang sintas. Umalab ang apoy. At mula sa leg pay taas, nagsimulang mabitak ang balat ng nilalang. Parang tuyong lupa sa tag-init. Parang palayok na binasag mula sa loob. Umatras si Nena. Tinakpan ang mukha. Sa likod ng mga bitak. Hindi laman ang nakita niya, kundi maitim na kumpol ng usok. At daan-daang maliliit na bagay na gumagalaw. Mga uod. Mga ipis. Mga tipak ng anino. Nagliyab ang nilalang. Hindi apoy na pula. Kundi maputlang puti na halos bughaw. Napaungol ang lahat ng iba pang aswang sa silid. Parang naramdaman nila ang paghina ng sentro. Nagwala sila. Sumugod sabay-sabay. Tumama ang isa kay Mang Tibo. Bumagsak ang gasera. Gumulong. Nabuhos ang langis sa lupa. Umalab ang apoy sa paligid ng hukay. Isa pa ang dumapo kay Poldo. Na halos wala ng lakas manlaban. Napasigaw ang binata habang kinakalmot ang mukha. At ang ikatlo. Dumiretso kay Nena. Nakitang-kita niya ang bukas nitong bibig. Ang dila. Ang mga maliliit na ngipin sa lalamunan. Ang sabik. Sa huling sandali. Naigulong siya ni Isko palayo. Tumama ang nilalang sa sahig. Sabay silang napadapa ng kuya niya sa gilid ng hukay. Takbo ka pataas, sigaw ni Isko. Ayoko. Takbo. Hindi kita iiwan. Huwag mong sayangin. Hindi na niya naintindihan ang lahat. Ang tanging malinaw. Ang mga apoy sa paligid. Ang mga nilalang na umiinit. Ang hukay na umaapaw ng maitim na likido. At ang mukha ng kuya niya. Nasa kabila ng lahat. Ay isa lang ang laman ng mata. Ililigtas siya. Kahit kapalit ang sarili. Nadama ni Nena ang isang marahas na paghila sa buhok. Napatingala siya. May isa ng aswang sa likod niya. Nakakapit sa buhok at balikat niya. Sumikdo ang sakit. Parang nabunot ang anit niya. Napaluhod siya. Hinablot ng nilalang ang mukha niya palapit. Tumikwas ang dila nito. Papunta sa marka sa pisngi niya. Hindi siya nakahinga. Hindi siya nakasigaw. Ngunit sa sandaling iyon, mula sa apoy sa gitna,
Sumabog ang katawan ng ina nilang nilalang. Hindi laman ang tumilamsik, kundi alikabok. Maitim, mabaho, mainit. Tinamaan ang aswang sa likod ni Nena sa mukha. Napabitaw ito. Napaurong na sumisigaw. Ang ibang mga nilalang biglang nabalisa. May mga nagkakagutay sa isa't isa. May mga gumagapang paakyat sa dingding. May mga nagtangkang tumakas pataas ng hagdan. Nasira ang pugad, sigaw ni Mang Tibo. Naduguan ang noo. Sunugin niyo lahat. Mabilis na kinuha ni Isko ang gasera. Ibinato sa bungkos ng tuyong halaman sa sulok. Lumaki ang apoy. Uminit ang silid ng biglaan. Sumikip ang hangin. Umakyat ang usok. Pataas, sigaw ni Isko kay Nena. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya tumutol. Tumakbo siya paakyat ng hagdan. Madulas. Makipot. Mainit na sa likod ang usok. Narinig niya ang sigaw ni Poldo. Narinig niya ang lagapak ng mga paa. Narinig niya si Mang Tibo na may inuusal na dasal. Narinig niya ang mga aswang na nagsisiksikan sa makitid na daan. Pag-akyat niya sa kamalig, humampas ang malamig na hangin sa mukha niya. Ngunit hindi iyon sapat para maibsan ang hapdi sa baga niya. Ubo siya ng ubo. Luha ng luha. Halos hindi makakita. Isa-isang lumabas ang iba. Una si Mang Tibo. Sunod si Poldo na halos kinaladkad ang sarili. Pagkatapos si Isko. At sa huli, dalawang aswang ang sabay na sumilip sa butas. Sinibak ni Isko ang isa sa noo. Tinamaan ni Mang Tibo ng asin ang isa pa. Kapwa bumagsak pabalik sa apoy sa ilalim. Nanginginig ang buong kamalig. May mga tunog ng pagbagsak ng troso. May mga ungol mula sa ilalim. May mga sigaw na paputol-putol na tila unti-unting kinakain ng apoy at usok. Lumabas na tayo, sabi ni Mang Tibo. Tumakbo silang apat palabas ng kamalig. O 3.5. Dahil halos walang malay na si Poldo. Pagkalabas nila sa clearing, biglang yumanig ang lupa. Humampas ang mainit na hangin mula sa loob ng kamalig. May pumutok na bahagi ng bubong. Nagliparan ang baga. At ang buong lumang gusali. Unti-unting nagliyab na parang tuyong pugad ng gagamba. Hinihinala na paupo si Nena sa maputlang lupa. Hinawakan niya ang pisngi niya. Masakit pa rin. Ngunit iba na ang hapdi. Parang sugat na nilinisan sa halip na bulok na nananatili. Kuya, bulong niya. Lumapit si Isko. Lumuhod sa tabi niya. May dugo sa labi. May hiwa sa braso. Ngunit buhay. Tapos na ba? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Isko. Tumingin muna sa nasusunog na kamalig. Pagkatapos kay Mang Tibo. Si Mang Tibo. Nakatingin lang sa apoy na may kakaibang lungkot sa mata. Parang may matagal nang ipinaghanda ang paglilibing. Hindi ko alam, sagot ni Isko sa wakas. May bahagi kay Nena na gustong magalit sa sagot. Gustong sumigaw. Gustong marinig ang salitang ligtas na sila. Nawala nang babalik. Nawala nang susunod pang gabi ng ganito. Ngunit hindi niya magawa. Dahil habang nakatingin siya sa nasusunog na kamalig, may nakita siyang anyo sa loob ng apoy. Babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok. Payat. Nakatingin sa kanya mula sa gitna ng naglalagablab na dingding. Hindi malinaw. Pabago-bago. Parang gawa sa usok at apoy. Ngunit naroon. At bago tuluyang gumuho ang bubong, itaas nito ang kamay. Na para bang nagpapaalam. O nangangako. Hindi matukoy ni Nena kung alin. Pagkatapos noon, bumagsak ang bubong. Nilamon ng apoy ang lahat. Nawala ang anyo. Nang akala nila ay tapos na ang lahat. Biglang napatayo si Mang Tibo. Tumahimik kayo. Lahat ay nakinig.
Sa una, crackle lang ng apoy ang narinig nila. Pagbagsak ng kahoy. Pigil na daing ni Poldo. Pagkatapos, mula sa likod ng nasusunog na kamalig. Sa gawing balon, may mahinang tunog. Plok. Parang may pumatak sa tubig. Isa pa. Plok. At isa pa. Plok. Mabagal na lumingon si Nena sa balon na nababalutan ng baging. Sa bibig nito, may nakita siyang basang daliri na dahan-dahang kumapit sa gilid ng bato. Isa. Dalawa. Tatlo. Sunod-sunod. Mahahaba. Maputla. May itim na kuko. Parang may umaakyat mula sa ilalim. Nagyelo ang dugong natitira sa katawan ni Nena. Hindi lang sa kamalig, bulong ni Mang Tibo. May mas malalim pa. Pagkatapos ay tuluyang lumitaw ang ulo ng unang umaakyat mula sa balon. At nang tumama ang liwanag ng apoy sa mukha nito, nakita ni Nena na hindi babae ang una nilang kaharap, kundi isang batang lalaki na kilala niya noon sa baryo. Isang batang naiulat na nalunod sa sapa 2 taon na ang nakaraan. Ngunit ngayon ay nakangiti mula tainga hanggang tainga. Habang ang mga mata niya ay itim na itim. At sa bibig niyang nakabukas ay may isa pang dila na dahan-dahang sumisilip palabas tulad ng maliit na hayop na matagal nang naghintay sa ilalim ng balon. Napatda si Nena. Hindi siya agad nakahinga. Ang batang nasa gilid ng balon ay si Turing. Payat noon. Mahiyain noon. Laging may tirang putik sa tuhod dahil sa kakahabol ng gagamba sa pilapil. 2 taon nang patay si Turing. Siya mismo ang nakakita noon. Kung paano iniyakan ng ina nito ang kabaong na walang laman. Dahil katawan lang daw ang natagpuan sa ilog. Ngunit halos hindi na makilala. At ngayon, naroon si Turing. Basang-basa. Nakabuka ang bibig. At sa pagitan ng mga ngiping sobrang liit at sobrang dami. May isa pang dila na gumagalaw. Mahaba. Manipis. Buhay. Umatras kayo, sabi ni Mang Tibo. Ngunit bago pa sila makakilos, may isa pang kamay na kumapit sa gilid ng balon. At isa pa. At isa pa. Mga batang kamay. Maliliit. Payat. Maputla. Isa-isang lumitaw ang mga ulo. May batang babae na may mahabang buhok na nakadikit sa mukha. May sanggol na tila marunong nang gumapang sa bato gamit ang matitinik na kuko. May batang lalaking wala ng isang mata. May batang may hiwa ang leeg ngunit nakangiti pa rin. Lahat sila nakatingin kay Nena. Hindi sa apoy. Hindi kay Isko. Hindi sa dugo ni Poldo. Kay Nena. Sa marka sa pisngi niya. Narinig niya ang mahinang bulong. 8. Hindi niya alam kung mula iyon sa mga batang nilalang. O mula sa loob ng ulo niya. Napahawak siya sa pisngi niya. Madiin. Mahapdi. Ngunit hindi na iyon ang dating hapdi ng laway. Iba na. Parang may tumutulak mula sa loob palabas. Parang may nais tumubo. Nena, tawag ni Isko. Tumayo ka. Tumayo siya. Bagaman nanginginig. Bagaman tila may lamig na umaakyat mula talampakan paakyat sa bulugod. Si Mang Tibo ay unti-unting naglabas ng 3 kandilang puti mula sa supot niya. Luma ang mga iyon. Tabingi. At may nakaukit na maliliit na krus sa katawan. Ano yan? Tanong ni Isko. Hindi sapat ang sunog sa itaas, sagot niya. Ang balon ang pusod. Ang kamalig ang bibig lang. Paano natin tatapusin? 3 ilaw. 3 pangalan. 3 pagputol. Hindi iyon naintindihan ni Nena. Ngunit wala ng oras para humingi ng paliwanag. Dahil nagsimulang umahon ang mga bata. Hindi sila kumikilos gaya ng mga normal na bata. Wala ang pag-alangan. Wala ang bigat.
Wala ang kawalan ng balanse. Masyadong madali ang kilos nila. Masyadong tahimik. Masyadong sanay sa paggapang sa bato at putik. At habang umaahon sila, mas lalong umalingasaw ang paligid. Hindi na amoy bulok lang. Amoy inunan. Amoy lumang dugo. Amoy tubig na pinagbabad ng kung anong hindi dapat lumangoy doon. Nahilo si Nena. Parang gumalaw ang mga bituka niya sa loob. Makinig kayong mabuti, sabi ni Mang Tibo. Ang mga batang iyan ay hindi na mga batang nawawala. Sisidlan na lang sila. Daan sila. Hindi sila ang ugat. Nasaan ang ugat? Tanong ni Isko. Itinuro ni Mang Tibo ang loob ng balon. Sa pinakailalim. Biglang sumugod si Turing. Hindi patakbo. Hindi patalon. Parang ibinato ng hangin. Diretso kay Nena. Hindi siya agad nakagalaw. Sa isang saglit. Ang nakita niya ay ang batang si Turing na minsan humihingi ng pinakuluang kamote sa kanila. Sa susunod na saglit, nakita niya na ang maitim na bibig at nakalawit na pangalawang dila. Humarang si Isko. Ibinangga niya ang siko sa mukha ng nilalang na bata. Tumama. Umikot ang ulo nito ng sobrang layo. Halos humiwalay sa lig. Ngunit sa halip na mamatay, tumawa ito. Tinulak nito ang sariling ulo pabalik sa ayos. Na para bang simpleng laruan lamang na napihit. Napaatras si Isko. At sa gilid, sumugod din ang dalawa pang bata. Tinamaan ng itak ang isa sa balikat. Umatras. Ngunit bumalik agad. Samantala, si Poldo, kahit halos matumba na, ay kumuha ng nasusunog na troso mula sa gilid ng kamalig at inihampas sa isang batang may mahabang buhok. Sumiklab ang apoy sa buhok nito. Nagsigaw ito. Gumulong sa lupa. Ngunit habang gumugulong, naririnig pa rin ni Nena ang mahinang tawag. 8. 8. 8. Parang gusto siyang luwagan ng mga tuhod. Parang may bahagi ng utak niya na gustong maniwala na may mga batang dapat iligtas. Na hindi lahat ng nasa harap nila ay dapat sunugin. Ngunit naalala niya ang supot na nakita sa ilalim ng kamalig. Ang maliliit na kuko. Ang gutom na mga mata. At ang sagot ng nilalang na dati nilang ina. Pamilya. Naitikom niya ang panga. Pinilit niyang tumigas. Sabihin mo kung ano ang gagawin, sigaw niya kay Mang Tibo. Tinignan siya ng matanda. At parang doon lamang niya nakita na handa na siyang makarating sa dulo ng kwento. Kailangan may bumaba sa balon. Natahimik ang paligid sa loob niya. Hindi ang apoy. Hindi ang sigaw. Hindi ang gaspang ng hangin. Kundi ang mismong loob niya. Parang may sumara. Parang may tumibay. Ako, sabi niya. Ako ang bababa, sabat agad ni Isko. Huwag, sabi ni Mang Tibo. Ang may marka ang kailangang bumaba. Ang hinahanap nila ay siya. Sa kanya didikit ang ugat. Sa kanya rin puputol. Hindi ko siya pababayaan. Hindi mo siya masusundan hanggang pinakailalim. Bahala ako. Kapag sabay kayong bumaba at pareho kayong nakuha. Wala nang matatapos. Sumugod muli si Turing. Tinamaan siya ni Isko sa mukha gamit ang hawak na bawang. Umusok ang balat ng bata. Napaatras na nakangiti pa rin. Ako ang bababa, ulit ni Nena. Ngayon mas malinaw ang boses. Lumingon si Isko. May galit sa mata. May takot. May pagsusumamo. Huwag. Kuya. Huwag. Simula pa kanina. Ako ang marka. Ako ang sinusundan. Ako ang gusto nilang kunin. Wala akong pakialam. Meron ako. Napahinto siya. Dahil iyon ang unang pagkakataon sa gabing iyon. Nabuo ang tinig ni Nena. Walang panginginig. Walang habol. Walang pagsusumamo.
Naroon pa rin ang takot. Ngunit hindi na siya nakayuko sa takot. Pagod na ako, sabi niya. Pagod na akong takbuhan sila. Pagod na akong amuyin sila sa likod ng bahay. Pagod na akong isipin kung ano ang totoo sa mga mukha nila. Kung ako ang simula nito ngayong gabi. Ako rin ang wakas. Hindi agad nakasagot si Isko. Naroon ang apoy na sumasalamin sa mata niya. Naroon ang sugat sa labi. Naroon ang pagod ng mga nakaraang taon. Ng pagiging ama. Ng pagiging kuya. Ng pagiging katawan sa pagitan ng kapatid at gutom. Sa wakas. Tumango siya. Ngunit ang pagtango niyang iyon ay parang may pinunit mula sa loob niya. Lumapit si Mang Tibo. Ibinigay kay Nena ang unang kandila. Kapag nasa loob ka na, hanapin mo ang tubig na hindi gumagalaw. Tubig sa ilalim ng balon. Ngunit hindi lahat ng nasa ilalim ay tubig. Kapag nakita mo ang bahagi na parang salamin, doon ka tatawag. Tatawag ng ano? 3 pangalan. Kaninong pangalan? Tumingin ang matanda sa nasusunog na kamalig. Pagkatapos sa balon. Pagkatapos muli kay Nena. Ang una. Pangalan ng ama mo. Parang may malamig na patalim na gumuhit sa hangin. Ang ikalawa. Pangalan ng ina mo. Lalong bumigat ang paghinga niya. At ang ikatlo. Ang sarili mong pangalan. Buo. Malinaw. Walang takot. Iyon ang pagputol. Bakit ganoon? Dahil ang ugat ng mga bagay na ito ay hindi basta gutom. Dugo rin. Angkan din alaala rin. Ang unang pinto ay ang pinanggalingan. Ang ikalawa ay ang nagdala. Ang ikatlo ay ang tumatanggi. Napalunok siya. Tumatanggi. Tumatangging ipagpatuloy. Isang batang sanggol na gumagapang sa 4 na paa ang biglang lumundag sa balikat ni Poldo. Napahiyaw ang binata. Kinagat ng nilalang ang tainga niya. Dumugo. Hinablot ni Isko ang bata at inihampa sa post ng lumang bakod sa tabi ng balon. Nabiyak ang bungo. Ngunit kahit nabiyak, gumagalaw pa rin ang maliliit na daliri sa putik. Bilis, sigaw ni Isko. Lumapit si Nena sa balon. Sa lapit niya, narinig niya ang tubig sa loob. Hindi malalim ang ugong. Hindi tulad ng karaniwang balon. Mas kahawig iyon ng mahinang paghinga. Papaloob. Papalabas. Papaloob. Papalabas. May lumang lubid na nakasabit sa gilid. Bahagyang bulok. Ngunit makakaya pa marahil ang isang taong gaan niya. Tinignan niya ang loob. Maitim. Ngunit may malabong pulang kinang sa kailaliman. Kapag bumaba ka, sabi ni Mang Tibo, huwag kang titingin sa mga dingding ng matagal. Bakit? May makikita ka roong mga mukha na nais mong kausapin. Hindi na siya nagtanong pa. Ibinigay sa kanya ni Isko ang isang maliit na kutsilyo. Mas maikli kaysa itak. Mas magaan. At may pamilyar na ukit sa hawakan. Ito ang gamit ni tatay sa bukid, sabi niya. Hinawakan iyon ni Nena. Mainit pa sa palad ng kuya niya. Babalik ako, sabi niya. Hindi sumagot si Isko. Ni hindi ngumiti. Dahil parehong alam nilang wala ng saysay ang mga magagandang pangako kapag ang balon ay humihinga sa harap mo. Sa halip, hinawakan siya nito sa likod ng ulo. Dinikit sa noo ang noo niya. At saglit silang nagtagpo roon. Na para bang ibinibigay ng kuya niya ang natitirang tibay nito sa kanya. Pagkatapos, sinimulan niyang bumaba. Malamig ang bato. Mabasa. Madulas. Ang lubid. Magaspang sa palad. May amoy lumang lumot at kalawang. Sa ibabaw, naririnig pa niya ang laban. Sigaw ni Poldo. Utang ni Mang Tibo sa mga dasal. Pagalit na paghinga ni Isko. Pagkalmot ng maliliit na kuko sa bato.
Ngunit habang bumababa siya, unti-unting lumalayo ang mga tunog na yon. Parang nilalamon ng balon. Sa ilang hakbang pa lang, napansin na niya ang mga dingding. May mga ukit. Hindi simple. Hindi basta pangalan. May mahahabang guhit na paikot. May mga bakas ng palad. May mga simbolong mistulang pinagsamang bitak at ugat. At sa ilang bahagi, may mga mukha nga. Hindi yukit. Hindi pintura. Mukha mismo. Nakalubog sa bato. Na para bang minsan ay may mga taong pinigarito hanggang maging bahagi ng dingding. May matandang umiiyak. May batang natutulog. May babaeng nakanganga. May lalaking naminilog ang mata. Lahat sila. Dumikit sa bato na tila humihinga pa ng kaunti. Pinilit ni Nena na huwag tumingin ng matagal. Ngunit may isang mukhang nagpahinto sa kanya. Mukha ng kanilang ama. Hindi buong buo. Bahagya lang. No. Ilang bahagi ng mata. Pisngi. Ngunit sapat para makilala niya. Napakapit siya sa lubid. Biglang nanghina ang mga tuhod. Tatay. Gusto niyang sabihin patawad. Gusto niyang itanong kung totoo ba na namatay ito sa takot. Kung nakita ba nito ang parehong dilim. Kung alam ba nitong ang kanilang ina ay hindi na lubos na tao. Ngunit naalala niya ang bilin. Huwag tumingin ng matagal. Huwag magsalita sa dingding. Pinilit niyang ibaba ang tingin. Nagpatuloy. Mas malamig sa ibaba. Ngunit may kakaibang init sa gitna ng lamig. Parang may katawan na napakalaki. Nakahiga sa ilalim ng tubig. Sa wakas, tumama ang paa niya sa mababaw na gilid. Nasa pinakailalim na siya. Hindi ito karaniwang ilalim ng balon. Mas malawak kaysa inaasahan. Parang may silid sa ilalim ng lupa. Bilog. Mababa ang kisam. At ang tubig. Hanggang sakong lang sa unang hakbang. Ngunit mas lumalalim sa gitna. Mapula ang mahinang liwanag. Hindi mula sa apoy. Hindi mula sa buwan. Mula sa ilalim mismo ng tubig. Huminga si Nena. Nagkamali siya. Hindi iyon tubig lang. Malagkit iyon. Makapal ng kaunti. May amoy bakal. At sa bawat hakbang, may maririnig siyang maliliit na tunog na tila pagputok ng maliliit na bula sa balat. Hindi tubig. Nahaluan ng dugo sa mahabang panahon. Sa paligid ng silid, may maliliit na uka sa bato na mistulang daanan ng agos mula sa itaas.